Meron po ako napanood lately, sabi niya, "Huwag ka na mag-diet, ang ekonomiya ng bahala sa'yo. Mapapaomad ka sa mahal ng bilihin." Which is true. Sa sobrang mahal po ng bilihin ngayon, kahit di mo balakay mag-fasting, magpa-fasting ka talaga. Ang dami nga nagsasabi na hindi na daw satire yung sinasabi niya eh. So, sa mahal po ng bilihin ngayon, lahat po idumadaan sa ganun. Pero I remember myself guys, back in 2025, last year, nawalan po talaga ako ng trabaho. Actually, ako po workaholic. It so happen na talagang tinest rin po tayo when it comes to finance. So, dumadaan po ba kayo sa problemang ganun? Actually, hindi po makapaniwala yung mga kaibigan ko kasi talagang alam po nila that I would always have. Now, I began asking the Lord, pwede pala na ma-challenge ka pa rin sa part na yun kahit you are faithfully giving your tithes and offering. Ako po, I'm faithfully giving my tithes and offering. Kahit wala na pong matira, I would still give my offering to the Lord. Susubukin ka pa rin po talaga sa pinansyal. In my situation, nung last year po, that I lost my jobs, I believe that the Lord is revealing my heart na there are still sin na nagagawa ko pa rin. Hindi po ako perpektong tao at talagang nagkakamali pa rin po ako. So, yun po yung nireveal sa akin ni Lord na I have to correct it so that I will be blessed again. There will be challenges po in our lives na mawawalan po tayo. Pwede po na matakot po tayo. Tama po ba? Pero alam niyo po ba, I was encouraged by this pastor. He said, the Lord is the master of producing something or creating something out of nothing. When the Lord created the universe, it is void. Wala. He started from nothing. The Lord created everything out of nothing. Nasa sitwasyon po ba kayo ngayon na walang-wala ka na? Kahit po tayo po ay nasa pinakamababang sitwasyon ng ating buhay, He can still make a way. Yun nga po, He is way maker, miracle worker, promise-keeping God. This is my encouragement. I don't want to sound like prosperity teaching. Blessing is a result of obedience din po. The reality in the Bible is, blessing is most of the time conditional. Talaga pong may pagsunod sa tao. Dapat meron po tayong pagsunod sa Panginoon bago po tayo i-bless. The Lord showed to me kung ano po yung mga dapat kong ayusin. At talaga pong I surrendered it to Him. Just this 2026, ngayon lang po ako nakakabawi sa finance. Hindi ko po alam kung bakit nagsusurvive po ako every single month na wala po talaga akong work. As in, talagang nakakatuwa po si God na in every situation, akala mo ubos sa ubos ka na. Pero in one way or another, makikita mo yung kamay ng Diyos. That is the hand of God. Obey the Lord, surrender everything to Him. The Lord is our Jehovah Jireh, the God who provides. Yun din po nakuha yung pangalan ko, kaya po ko Jai. Kapag walang-wala ka na, kapag babang-baba ka na, dyan po ang perfect time na ipapakita po sa atin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan that He can provide, He can sustain, and He will bless you.